Sa pagbili ng motor, gusto natin dapat yung the best at bang for the buck talaga. Tipong bawat sentimong katumbas ng presyo nito ay binigyang halaga ng manufacturer. Sa mga nagdaang buwan ngayong taon, nakakita na nga tayo ng isa na namang nakakabilib na motor na inilabas ng Honda. Hindi maikukubli ang magandang kalidad at hindi rin maitatanggi na makatarungan ng presyo. Bigyang silip natin ngayong araw ang sa palagay kong uupo sa trono sa kanyang kategorya. Honda PCX 160 CBS version, the final verdict. Ito na nga ba talaga ang all-in-one na motor na pinakaaabangan natin? Alamin natin yan lahat sa vlog na ito. This is Ned Adriano and let's jump right to it. From the #1 station, this is a story about love. A love story. Music is love, and love is music. Yeah. Sing the song, brother, sing the song. Sing the song, you could never be wrong. Yeah, yeah, yeah. I've been waiting for a sign. Do you hear that? Now I'm dancing to your vibe. I'm holding it forever, like a treasure from the tree, right from the tree. My body ain't confused no more. Do you hear that? I'm looking at the sky, see the spark and singing Great. I've been waiting for a sign. Get up and move your feet. Dance to the beat. Now I'm dancing to your vibe. Girl, if loving you was a crime, then I know I'd be in prison a long time. 'Cause I love you so, and I want the whole wide world to know. Out of sight, not the might is I will tell you. Whoa. Be good, baby, be good. Be good like you know you. Hey yo, what up? Good day, this is Ned Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So for today's vlog, ito ngayon kasama natin yung PCX 160 na CBS version or combi brake system version. Pinalis ako dun sa isang dating pinag-vlogan natin. Bawal na daw mag-vlog doon. Ewan ko kung bakit. Pero pagtsagaan na muna natin, dito tayo ngayon sa sulok. Ang mahalaga, ito lang naman motor. Sasot ko na ito sa helmet ko, tapos tingnan natin yung bawat detalye at mga napansin ko dito sa CBS version. Sulit ba siya? Alamin natin yan sa vlog na ito. Without further ado, let's get right to it. So ayan na siya, nalises ang PCX 160 CBS version or yung combi brake system version. Meaning to say, kapag combi brake system, wala pa siyang ABS, pero combination ng brake niya. Ibig sabihin, pag pinindot mo yung rear brake, 70% ng rear may engage habang meron 30% ng front na may engage. So combination yung brake niya, kaya siya tinawag na combi brake. 70 rear, 30% front. So let's talk first about yung mga bagay na napansin ko dito personally. Hindi lang basta specs and features, kundi yung mga napansin ko habang ginagamit ko siya sa ilang araw natin siyang ginagamit. Let's first talk about the suspension, kasi hindi ko inakala na marami pala talaga interested sa suspension. Nowadays, talagang isa na to sa mga deciding factor ng mga namimili ngayon. Marami nagko-comment, Sir Ned, ano bang magandang suspension? Okay ba ang suspension ni PCX 160? Meron naman mga nagsasabi matigas daw ang suspension ni PCX 160. Well, ano po bang basihan natin sa suspension? Kasi ako, ang basihan ko ng matigas na suspension is mga suspension talaga ng Yamaha. Yun talaga ang matigas sa suspension. Masasabi ko na hindi ganun katigas ang suspension nito, kasi kahit ako lang mag-isa, tas sa straight na linya, gumagalaw-galaw pa akong ganyan eh.
So doon mo malalaman na malambot pa rin ang suspension ng isang motor. Doon kasi sa mga Yamaha na na-try natin, kapag straight ang daan, talagang hindi na natitinag yung suspension. Straight din ang takbo mo, walang ganon-ganon. So yung matitigas sa suspension, made for racing, made for high speed, kaya depende sa basihan natin yan. Pero pagdating naman sa mga kalsada natin sa Pinas na mga sira-sira, baku-bako, bitak-bitak, maganda naman yung play ng suspension niya. Pero kung i-compare natin, halimbawa ayun, nandun yung ATV 150 natin sa kabilang side, iba naman yung play ng suspension nun. Talagang kahit mga bitak-bitak na kalsada dito, halos hindi mo maramdaman. Di ba ngayong rails, dinaanan natin parang patag pa din. So pagdating sa play ng suspension, magkakaiba yan. Depende sa preference. Kung gusto mo yung kaya sa mga kalsada ng Pinas, hindi mo talaga maramdaman, go for the ATV 150. But that is something na isa-separate natin sa ibang vlog. Yun lang, meron siyang telescopic fork dito sa unahan, habang dual shocks naman or unit swing din sa likuran. So etong suspension na to, isa din sa mga napansin ko is hindi rin siya sobrang lambot. Nasa middle siya eh, hindi siya sobrang tigas, hindi rin siya sobrang lambot. Nasa middle side siya. Bakit ko nasabi? Kasi nagbo-bottom out agad din to eh. Kapag may angkas ako or minsan kahit ako lang mag-isa, pag sobrang lalim ng humps o sobrang tangkad ng humps o kaya sobrang lalim ng lubak, nagbo-bottom out, meaning to say tumutukod or nare-reach niya agad yung dulo, no? So may ganun ding factor minsan. Hindi rin siya sobrang lambot to the point na hindi mo na mararamdaman yung mga lubak-lubak. So on the medyo mahirap kasi talaga timplahin ng perfect na suspension, kaya nga very commendable sa akin yung Honda ATV. Kasi talagang almost perfect na, or masasabi ko nga parang perfect yung suspension no, lalong-lalo na sa rear. Kasi dito tayo mas mabigat eh sa rear. Yung bigat natin, bigat na angkas, nandito parehas. So mahirap talagang timplahin ng magandang suspension, and iba-iba rin nga tayo ng preference. Yung iba gusto matigas, yung mga tropa nating motovlogger nagre-race track, yung mga content nila about speed, gusto nila matigas ang suspension. Yun. So iba-iba lang yan ng preference. Pero yung suspension neto, pang touring talaga, no? So magkakaiba yan, ang ADV for adventure, itong ay for touring. So sakto lang yung play niya pagdating sa mga plain na kalsada. Pero pagdating sa lubak-lubak na kalsada, mas maganda yung play nung sa ADV kasi nga made for adventure yon. So yun, sana nasagot muna yung sa about sa suspension, kasi ang dami nagko-comment ng about sa suspension. Nagtatanong sila kung kamusta yung suspension. Pero naman nag-iba nagsasabi na matigas daw. So yun lang yung sa akin. Bahala kayo kung ano yung husga ninyo sa suspension ng PCX. Basta for me, yung suspension niya best for touring. Sakto na siya sa akin kahit may angkas ako. Yung mga baku-bakong kalsada, lubak-lubak na kalsada na dadaanan ko, nakakapag-overtake pa rin ako. Dun sa mga kalsada na yon, hindi ko nagagawa yan sa Mio Soul i125 ko. Kasi nga, stiff ang suspension nun, matigas. Hindi talaga kaya, talagang para mabubugbog ka. Pero ang gustuhan ko doon pagdating sa high speed, sa cornering, pag naglo-long ride kami, walang ganun-ganon. Yung para ka nangangabayo, kahit straight na linya. Kasi nga, masyadong matigas yung suspension. So sa high speed, diretso talaga siya. Tuwid na tuwid, tindig na tindig, kumbaga. Nakikita nyo, medyo madumi pa yung unit. And isa pa sa nagustuhan ko dito is yung neat niyang design. Meron siyang built-in na tire hugger. Ayan, makikita ko sa inyo. Mas kita siya dito sa side na to. So ayan, built-in na tire hugger niya. So sabi nga nung pillion ride ko, wala talagang talsik. Dito sa legs niya, walang talsik. Makulan ngayon kasi nga puro mga puddles or may mga tubig na lugar yung nadadaanan namin. Maulan sa panahon ngayon pero walang talsik. Malapit din yung pinakatapalodo or fender niya sa mismong gulong. So very neat ang design. Iwas talaga sa talsik-talsik. Very good sa mga lagi nag-aangkas. So isa yung very commendable sa akin. Also, it is liquid cooled. So meaning to say, kahit gaano kalayo ang biyahe mo, hindi ka na makakamba sa overheating kasi nga liquid cool na yung cooling system niya. So magkakaroon ka lang dapat ng tamang level ng coolant para ma-make sure mo na walang overheat. Meron din siyang ACG starter na nakakatipid sa konsumo ng baterya at nagpapagaan sa motor. Pag sinabing ACG, dito yan, alternating current generator. So kapag in-start ko siya, by the way, keyless na to, netizens. Ito yung pinakasusi niya. Keyless system na siya. Ang maganda dyan, combi brake tong edition na to. Usually, halimbawa sa mga Yamaha NMAX, pag bumalik ka ng non-ABS version, di susi pa. Ang maganda dito kay PCX, 115,900 ang kanya SRP. Pero you get a keyless system. So premium na rin talaga yung feels mo kahit na sumugal ka sa combi brake system.
And sa mga nagtatanong, sulit ba yung combi brake system? For me, sulit siya eh. Pero kung meron ka talagang pera, nagagastusin mo para sa motor, I highly recommend go for the ABS version. Kasi mas maganda yung kapit ng preno ng ABS version. Mas ano siya eh, may sun stopping power, no? So mas accurate or mas instant yung kagat ng preno nun. Unlike dito sa CBS version, gradual or medyo dahan-dahan kanya ipepreno, which is maganda rin dahil nga iniiwasan niya yung pag-lock ng brakes natin. So for me, yung combi brake system is sulit na siya kasi keyless na rin siya. At the same time, may idling stop system na rin. Ayan. So meaning to say, kapag hindi mo to piniga yung throttle within 3 to 5 seconds, mamamatay yung makina. That's for more fuel efficiency, para mas patipid sa gasolina. Tapos may ACG starter nga, yung ganito yan. Kapag ini-start mo, wala siyang ignition sound. Meron na rin siyang answer back and anti-theft na alarm, no? Dito sa CBS version. Napakaganda rin ng naked na handlebar niyan. Tapos ayan, may busina. Tapos high beam, low beam, turn signals. Ayan, tapos may built-in na hazard. Tapos push start. Wala siyang kickstart, so napaka-importante sana na may voltmeter. Wala din siyang voltmeter. Pero ang maganda dyan, meron siya ditong battery check. So meaning to say, pag unhealthy na yung battery mo, iilaw yan. Kailangan mo na magpalit ng baterya, no? Maaagapan mo pa rin kahit na wala siyang built-in na voltmeter. May temperature check para malaman mo kung sapat pa yung level ng coolant mo dahil liquid cooled nga siya. Meron din siyang engine check para malaman mo kung may problema siya sa kanyang engine. May high beam, low beam. Ayan, iilaw yan dyan, high beam, low beam. Dito naman sa kabila is yung key sensor. Tapos idling stop system naman dito. Maganda dyan, tignan nyo yung kanyang turn signals, kitang kita. Ayan o, halimbawa ayan, naka hazard ako. Ayan yung turn signals nya, kitang kita. And sa gabi sobrang linaw neto. Kapag ka nagdadrive ka, abot siya or hagip siya ng peripheral view mo. Ayan, so habang nagdadrive ka, kita mo siya. Yung iba kasing Honda units na na-testing natin, medyo naliliitan ako sa kanyang panel gauge. So parang hindi siya masyado abot ng aking mata kapag ako'y nagmamaneho. Ito, abot mo. Kahit yung pinaka-ilog lang ng mata mo yung iano mo, hindi ka natumungo, kita mo siya. So yun yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. 2 buttons to worry about. Ayan, meron dyan. Yung isa is for reset button, yung isa naman is for the selection. Total na natakbo 334 kilometers. Trip meter, may dalawa dito sa kabila. Yung pang reset nga lang tong isa. So may orasan din siya, speedometer, napakalaki ng fuel gauge niya. Ayan, napakahaba. Ang average fuel consumption ko is 36.5 kilometers per liter. Accurate naman ang isang to. So sa mga tatanong sa EDV naman, nasa 38 kilometers per liter up to 40 kilometers per liter. Always walwal mode. So okay naman siya sa fuel consumption, Edisens. The good thing is 4 valves na siya compared dun sa last version, and 160cc na siya. To be exact, 156. So yun, Edisens, ang isang to ay wala siyang Honda Selectable Torque Control or Traction Control System. Wala siya noon, Edisens. Wala siyang ganong feature kasi nga CBS version na siya. Pero for me, it is something na gagamitin ko lang kapag tag-ulan. Pero ngayong tag-ulan, I don't think nabuhay naman tayo ng matagal ng walang torque traction control system or Honda Selectable Torque Control. Nabuhay naman tayo ng matagal na ganun, so I think kaya pa rin natin mabuhay. Pero that's added safety feature. Di ko sinasabi na hindi siya kapaki-pakinabang, pero para sa akin, hindi siya deal breaker na kaya kong magmotor kahit walang traction control or Honda Selectable Torque Control. So for me, CBS version is good. Kung meron one thing man ako nabibilin doon sa ABS version, is yun nga, yung mismo anti-lock braking system. Kasi iwas ka na sa aksidente talaga doon. Pag sudden brakes, may tumawid na aso, piga mo yung preno, yun, wala ka nang intindihin. So yun lang yung para sa akin. Wala din siyang Honda Selectable Torque Control, pero still goods na goods para sa akin. Kung gusto mo talaga ng PCX, merong paglalaanan ng pera na mas importante, and CBS version lang yung afford mo, which is 115,900 pesos. So go for this one. Very good na siya. Napupugian din ako sa itsura ng kanyang headlight. Mas gusto ko na to compared noon. Mas numipis na siya, and full na ilaw niya, isang buong salamin na lang to, no? Wala nang hati dito.
mas napopogian ako dito. Tapos yung fairings nya is very flexible or malleable din, meaning to say hindi to agad-agad mababasag kapag all of a sudden nabunggo ka. Magbe-bend lang siya pero hindi siya mababasag. Sa unahan meron tayong single hydraulic disc, and ayan siya, naka Nissin na caliper. Sa likod naman is naka single hydraulic disc din siya, no? So ayun yung kanyang braking system. Parehas naka disc brake. Before kasi hindi naka disc brake yung likodan, naka drum brakes lang siya. Pero maganda kapit ng drum brakes nito, hindi siya kasing aggressive ng mga dating unit na kapag napabigla ka ng pindot, naglalak agad yung rear brake. Ito is hindi, no? So mas maganda yung timpla ng braking system ngayon ng bagong PCX na 160. By the way, itong 160 na to, wala talaga yan, hindi yan stock, pinakabit lang yan. Ito rin kulay na to, hindi na yan stock, hindi rin to stock, aftermarket. Pati itong sa fuel tank na cap, ayan, hindi rin yan stock. So isa sa mga selling point niya for me is yung kanyang fuel tank capacity, which is 8.1 liters. Ganun kadami ang may kasalpak mo na fuel dyan. Napakalayo na mararating mo bago ka pa magpagas ulit. So that's a very commendable thing. Iwas na talaga sa isipin. Long rides talaga. Hindi na yung may gasoline station kaya na malapit may empty tank na ako. Ito talaga 8.1 liters, napakalayo na mararating mo. Iwas isipin talaga, may peace of mind kang bumiyahe ng malayo. Buksan natin. Ayan, ang ganda na ng mechanism niya, no? Parang slow motion. Dati kasi nagkakaroon ng problema sa mechanism na itong pinakatakip ng fuel tank kasi nga hindi siya nagpa-pop up. So parang mas maganda na yung mechanism niya ngayon, no? Iwas na yung mga problema noon na kailangan mo pang itulak para umangat. So very good na, napakaganda na ng mechanism niya. Dumako naman tayo sa seat. Dito ako medyo nagkakaroon ng problema. Medyo ang hirap pindutin na itong seat niya, no? Kailangan mo ng tamang force para mapindot tong pinaka seat niya. So ewan ko kung may ganun din sa ABS version, pero kasi sa ADV hindi ko naman na-experience yun. Pag pinut mo yung seat agad. Ito medyo parang baon na baon siya na hindi ko maintindihan. So medyo nahirapan ako sa pindutan ng seat nito. So yan, 30 liters of seat storage. Kasya ang full face helmet, depende sa brand, depende rin sa shell. So marami ka nang pwedeng mailagay. Napaka-importante niya kapag long rides kasi nga hindi mo na kailangan magpalagay ng mga top box dito. Pwede mo na ilagay dito lahat ng kakailanganin mo. At the same time, it stay into place. Ayan, no? Stay yan into place. Yan, kasi yan, naka spring loaded na siya. Ayan, dyan. So konting langis lang dyan, tatagal na yan. Ito nga lang yung pinakaharang, no? So kasya yan, full face helmet, depende nga lang sa brand, no? Kakasya naman. Testing natin. Okay, so ito na, tinanggal ko na yung mga laman. Meron siya, by the way, na libreng tools, basic tools lang. Ayan, no? Ayan, so may basic tools siya dyan nakasama. Testing natin. Meron tayo ditong Lev 3 na ang size ay times 2XL o XL na Lev 3. Testing natin. Kasya, nag-lock. Oh, sabi sa inyo, kasya full face helmet. Depende sa branding. Pindutin natin yung seat. Napakahirap pindutin. So yan, kasya ang full face helmet na DCS. So the sake of the review, nakita na rin nyo na nag-stay siya into place. Yan, napaka-useful. By the way, DCS, meron din siyang side stand sensor. So kapag sinide stand mo siya, mamamatay yung makina. Yan, namatay yung makina, hindi mo na siya mapapastart. So yung kanyang side stand sensor, napakalupit nun. Para hindi ka umandar na nakastand, napakadelikado kasi nun. Nagkakos yun ng accident. Nangyari na sa akin yun dati. Hindi ka nga na-aksidente sa pagmamaneho, na-aksidente ka naman sa side stand mo. So napaka-importante talaga na merong kill switch sa side stand. So para i-start siya, by the way, ayun yung purpose ng alternating current generator. Wala na siyang sound. Para i-start siya, pindutin mo tong push start, electric start, tapos pipindutin mo tong kaliwa, no? Hindi yan magi-start kapag kanan yung pinindot mo. So that's safety feature para dito sa inyong steering wheel. Both hands nandito sa manibela. Okay, pakinggan natin yung stock na exhaust ni PCX 160. Kita nyo, ganun siya kalakas, nakakabomba talaga. Very torquey ang motor na to. Nagustuhan ko rin yung kanyang tail light. Ayan, parang pa-X yan, yung tail light nya. Tapos may reflectors lang din dito. And then may separate na ilaw para sa plaka. LED na rin. Full assembly, so wala ka na intindihin na pwede mga mabaling parts dito.
yung mga signal lights. In the long run, full assembly siya. Very compact ang motor and maaasahan. Ang pinaka selling point, napakalakas ng motor na to. Merong 15.8 HP at 8,500 RPM. Yan ang kanyang maximum power. Habang naman ang kanyang maximum torque ay 14.7 Nm at 6,500 RPM. Napakalakas ng motor na to. Hindi ka mapapahiya kahit na mag-overtake ka sa mga paahon na lugar, may angkas ka, mabigat ka na driver. Wala talagang pahiya. Okay na okay siya sa mga ahonan, sa mga overtake, hindi ka mag-hesitate, no? Yun ang isa sa pinaka selling point niya sa akin. Napakalakas. And ang compression ratio niya is 12:1. Compared mo halimbawa sa Aerox na 11.6:1 lang, ito whooping 12:1. So napakalakas ng kanyang torque and acceleration. Yun ang isa sa pinaka nagustuhan ko. Kung naghahanap ka talaga ng power, hindi ka mapapahiya sa arangkada, hindi ka mapapahiya sa mga long rides, makakahabol ka kahit ikaw nasa dulo. Very powerful ang motor na to. Yun yung pinaka selling point ko sa kanya. Yun yung pinaka nagustuhan ko sa motor na to. Napakalakas ng torque and ng acceleration. Yung brakes niya, sabi ko mas nagustuhan ko yung ABS kasi yun kasi kahit daliri lang, kaya-kaya niya ipahinto yung motor. Ito kasi kailangan gamitan mo ng puwersa, no? And hindi naman siya ganun kabilis mag-lock. So, kudos pa rin sa Honda. Napakaganda ng motor na to. Ang kanyang ground clearance is nasa average lang 135mm. May times na sasayad ka pa rin kapag ka napakahigante ng humps, lalo na kung mabigat ka, andun yung angkas mo. So, okay pa rin siya kasi pang touring naman yung motor, mababa yung kanyang center of gravity, kaya mas maganda yung handling. Meron din siyang ditong 1.7 liters na console box. Ayan, kasya yung mga gamit mo dyan. And then, meron din siyang 12 volts na power outlet. And USB ready na. Hindi mo na kailangan ng adapter, makakapag-charge ka na. Yun ang maganda dito sa PCX 160. Napakanit din ang design ng bulsa. Halos hindi mo alam na mayroon dyang bulsa kung hindi mo pa siya pipindutin. Yan. Diba? Okay na okay. Pati itong tapakan ng pillion ride, napakalinis. Yun nga lang, feeling ko ito pa rin yung tapakan ng pillion ride dun sa 150 version kasi iba yung kulay. Kung naging white to, very perfect na siya kasi magbe-blend siya sa motor. Pero overall, maganda pa rin siyang tignan. Wala siyang kickstart, ayan, may kita ninyo. Isa pa sa mga napansin ko na last netizens kapag nagda-drive ka, compared halimbawa sa Honda ADV 150, parang maikli yung manibela niya or what. Medyo mas mahirap lumiko-liko o sumingit-singit sa traffic dahil parang limitado na yung galaw. Pero malawak yung turning radius niya. Makakaliko ka ng full na liko, kagaya niyan. Yun nga lang, parang hindi ko alam may something dito sa manibela na mas nahihirapan ako sumingit-singit. But the good thing is, napag-aaralan naman siya, netizens. Habang mas tumatagal sa iyo yung motor, mapag-aaralan mo kung paano yung tamang pwesto ng pagsingit-singit sa traffic. And for me, parang mas malapad siya. Ang kanyang width is 742mm, so medyo malapad siya. So, tamang diskarte pa rin kayo sa traffic situation. And the same time, itong side mirrors na to, may tendency din to na sumagi sa mga side mirrors kung halimbawa medyo malalaki din yung mga sasakyan. So, doble ingat na lang kayo sa mga ganong factors. Sinasabi ko lang yung mga napansin ko din ay in the long run. Napakagaan din ng isang to na license, kaya kahit na maliit na rider ako, is kayang-kaya ko siya i-maneuver. Napakagaan ng motor na to. Mababa din ang kanyang seat height. Tanggalin natin sa center stand. Ayan, I'm around 5'3 to 5'4 in height, pero lapat na lapat ang aking mga paa. Medyo tingkayad ako ng bahagya or hindi super flat-footed dahil medyo malapad ang upuan. Pero for shorter riders, abot na abot siya. Ito yung kanyang seat height. Lalagay ko dyan sa screen. So very friendly sa ating mga Pinoy. Abot na abot siya kahit 5'3 in height. Palagay ko kahit 5 flat at saka 4'8 in height, kayang-kayang i-drive ang isang to. So wala nang pangamba sa mga shorter riders. Lahat ng mga factors na pang Pinoy is na-hit ni PCX 160. Tapos ang ganda rin ng kanyang touring style. Ayan, pwede mo i-diretso dito yung paa mo kung gusto mo ng cruising style. Kung medyo ngalay ka na, mas friendly siya sa mga mas matatangkad na riders. Unlike sa ADV 150, medyo bitin yung extension ng paa dito and manipis. Ito is talagang malaki and generous. So, ganun siya kaganda. Ganito siya kagaano, ganito lang siya kabilis center stand. Ganun lang siya kabilis. Yun, ganun siya kagaan. Yung seat niya, two-tone din yan, pero parehas black. Itong CBS version. Sabi nung angkas ko, malapad, so komportable siya. Yun nga lang, hindi siya kasi lambot no sa ADV. Mas malambot yun sa ADV, pero okay na. Para sa akin naman, mas nagustuhan ko yung seat nito compared sa ADV. Kasi yung ADV, parang nalubog yung plastic na gano'n. Hindi ko alam kung ano yun
Para nalubog kasi yung puwet ko na gano'n. Tapos alam mo yung plastic na pag dinutot mo, lulubog, tapos bumabalik sa dati. Yun, parang may gano'n ako nararamdaman, nagbo-bottom out agad yung puwet ko dun sa kaha, tapos lumulubog siya, tapos bumabalik sa dati. So mas nagustuhan ko yung seat nito, pero hindi siya gano'n kalambot. Pero okay na rin siya, comfortable na rin siya pagdating sa long rides. Very generous naman yung cushion niya, so that's very good. Pagdating sa paint job, wala rin ako masabi. Parang glittery effect yung pagka-white niya. Yun nga lang, siyempre kapag white, gaya kayong tag-ulan, dahan-dahan na lang kayo kasi mga putik, yung mga dumi, kitang-kita. And ito rin, medyo may pagkagasgasin yung kanyang pinaka-visor or pinaka-windshield. So ingat-ingat na lang kayo sa pagpupunas. So that is it for today's vlog, netizens. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pa ibang motor na gusto nyo mapanood for a review? Comment it down below. Anong masasabi nyo dito sa PCX 160? For me, the CBS version is very sulit na for its price point. 115,900, sobrang sulit na niya for the full pack na specs and features na maaasahan nyo sa motor na to. Bang for the buck, and nasa top of the line na siya na 150cc category. Talagang ito yung nasa trono ngayon na kailangan pataubin ng ibang manufacturer, kasi nga talagang nag-set siya ng bagong standard para sa price point na 115,900. Alam ko magmamahal pa to, so sa mga first batch na gustong kumuha, this is the best time para kumuha kayo, kasi ganyan nangyari sa Click dati, nag-set sila ng standard for the 125cc. As time goes by, nagmahal ng 2,000, nagmahal ulit ng 2,000. So kung ako sa inyo, kumuha na kayo ng first batch. And wala pa naman tayo na encounter na issue, pero just in case magkaroon, may make sure ko na sasabihin ko rin sa inyo. For me, sobrang solid na itong PCX 160. Isa rin to sa ina-eye ko na kuhanin ko for daily drive. Abangan ninyo kung ano yung kukuhanin ko, but I'm not promising na ito yung kukunin ko, pero isa to sa mga ina-eye ko, isa to sa mga nasa listahan ko. So don't forget to subscribe and give this video a thumbs up. See you on the next vlog. Again, this is Ted Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye now. I mean, we were just sitting back, you know, chopping it up, reminiscing about the good old days and all that. You know, tracking my roots, where I came from and where I'm going. But like I say, man, always said it, it's not about the destination, nope. It's all about the journey. Ain't nothing changed but the weather. The dangling carrot that hang from the rear view. Your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but 2 cents. Shotgun riders too biased, they all liars. I should get an A for effort, I'm too tired, but I'm never giving up, that's why I'm kinda admired. Role model, like it or not, I gotta play it. Sugarcoat the rhyme sometimes, but still say it. Said I was quitting at 40 is just a fib. I'm still a kid that's wiping the food off of my bib. You ever wanted something so bad that you could taste it? Cried over every opportunity wasted. Good and bad news, which one you want first? Either way you pick, the bad still gon' hurt you the worst. I never got to bask in the fruits of the labor, and I never got the cash from that dude from the label. I'm just thinking back. Way back, way back, way back. Can we go way back, way back, way back? It's time to go way back, way back, way back, way back. You see, in retrospect, I would've did it the same. In hindsight, I'm